Hi, kumusta kayo po? Ito po si Nico Fabian. Once again, nandito na naman po sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And ganito pa rin po ang boses natin. Medyo, although may improvements, may developments na tayo po tungkol sa health natin po, ang feelings natin ngayon. For the past few days, we are suffering or I'm experiencing yon na flu. Tapos may running nose, masakit ang katawan natin, no? But anyway, I'm trying to do my level best po to come up every day sa inyo po and give you ang mga latest updates what is happening dyan po sa Pilipinas. So pasensya na po if ganito ang boses natin at saka nag-ubo-ubo tayo po ng konti, no? Dahil ito na po, this maybe one of the reasons is because of change of weather. Ang weather condition dito po sa Malaysia, dito po sa Kota Kinabalu, especially dito sa Sabah po, na kuminsan may ulan tayo, tapos bigla na lang na mainit ang panahon natin dito sa Malaysia. So ingat-ingat lang tayo, ang mga kaibigan, kapatid at kababayan ko dito po sa Malaysia, particularly dito po sa Sabah, ingat-ingat lang tayo sa health natin and make sure na health is wealth. Health is wealth po. But anyway, don't worry about sa akin po. I received a lot of messages since yesterday hanggang this morning and nakumusta po kung how is my feelings ngayon po. So far, so good. Okay lang po. And I'm still taking my medicine. So at this, I will be able to, as soon as possible po, return back to normal condition po. A lot of water intake, yes, correct. I'm doing water therapy po. So, at this, I will fast recovering sa itong klaseng feelings natin for the past few days na po, no? Few days na. But anyway, sige lang, natuloy natin ang programa natin. I would like to greet hindi lang sa mga Malaysian friends natin dito po sa Malaysia, hindi lang po sa mga kababayan natin, mga Filipino communities dito sa Malaysia, particularly sa Sabah, no? Sa Sabah, and of course, neighbor state natin sa East Malaysia, ang Sarawak. Kumusta kayong lahat po? And of course, ang mga overseas Filipino workers natin po, mga kaibigan, kapatid, at kababayan natin sa iba-ibang parte ng mundo. I would like to say, welcome na welcome kayo po and God bless all of us. And wag natin din kalimutan ang mga kaibigan, kapatid at kababayan natin dyan mismo sa bayan natin which we call the Philippines. Today is June 30, last day of the month of June, and tomorrow we are going to jumpstart a brand new month, and that is the month of July po. Hope the brand new month po, itong month of July, will be a prosperous, problem-free, and sabihin natin, hindi hectic month para sa mga Filipinos po, both abroad and dyan mismo sa bayan natin. Alright? So, ang topic natin for today is more on the what is happening sa Pilipinas po. Ang hot issue ngayon sa Pilipinas is on the hindi lang sa impeachment of Inday Sara Duterte, which is scheduled on July 6, no? July 6 po, but also ang mga kaso po, filed against elected officials, no? What is happening, What is happening, ang mga latest developments tungkol po sa flood control projects. Itong mga congressmen ba, itong mga senators, na-file na ba ng kaso sa kanila for their involvement in this very, sabihin natin, huge corruption exercise ba yun? Corruption exercise carried out by irresponsible, greedy politicians natin whom we elected sa position nila ngayon po. Be it dyan po sa Senado, ay hindi naman na mga senador, sa Kongreso, ang dami din yun sila po. Ang mga pangalan nila were mentioned sa involvement sa flood control project scandal. Ang top government officials natin po, including state secretaries, undersecretaries, assistant secretaries, top government officials, both on the government departments and agencies, and of course, ang private sector din po.
no? Particularly itong mga contractors natin po, private contractors. No, so narinig natin po. But what irritates a lot of Filipinos, hindi naman lahat mga Filipinos dito sa Sabah. But many Filipinos, since last night when the news broke out po, medyo they're not happy with the news they heard sa mga national media outlets dyan po sa Manila during their news program. Wherein narinig namin na si Secretary ng Department of Public Works and Highways, si Manuel Bunoan, now was made as a state witness po sa flood control projects po. Despite all these things po, revelation against his participation dyan po sa flood control project scandal, ngayon nag-announce ang ombudsman si Jesus Crispin Remulla na he will be dismissed sa mga charges na po, and he is now officially the one of the state witness po sa investigation nitong flood control projects po. So, ang dami po dismayado sa announcement ni Crispin Remulla. And if you notice po, yun mga during the early investigation, sila Henry Alcantara, marami yun sila po, klarong-klaro, they participated sa magnanakaw ng pera ng taong bayan natin, ng mga taxpayers' money, money intended for public infrastructures, and it was not realized. Instead of building, constructing itong mga public infrastructure facilities, what they did is ghost projects po, substandard project, at saka ang mga pera po, they, sabihin natin, kwapit ba yan? Sabi sa Pilipino, they steal the money, taxpayers' money po. Dahil dyan po, galit na galit ang mga Filipino po. And, worst thing, what is happening now po, itong mga tao involved, remember, they are appointees of the president. Now, you can never be state secretary, assistant secretary, undersecretaries, or sabihin natin top government officials, sa gobyerno, without the blessing of the president, without the blessing of the president. And now, nandyan sila po sa state witness protection program, Yon, mga iba, kontra sa gobyerno, ito na po, build-up cases sa kanila. Alright. So, yon ang focus natin ngayon dito sa programa natin, Nick Talk, the Real Talk with Nico. Let's go straight to the point. Sa programa natin for Tuesday morning on last day of June 30 po. Narinig natin, and it was officially announced that sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, that anytime this week, kaso of plunder against Senator Rodante Marcoleta will be filed against him sa Sandigan Bayan. Anytime na po, it could be today, it could be tomorrow, or before this weekend. So, nandoon na po. Officially, it was announced. And of course, sabi ni Ombudsman, cases are being built up also against, I think, 8 congressmen. 8 lang po, 8 lang po, congressmen. And some senators. And when asked about the updates, anong sitwasyon ni Senator Joel Villanueva, as well as Senator Chis Escudero, who Gem Camp already po, nasa grupo na nila, sabihin natin, Senate President Gatchalian. Ano nangyari? What is happening po? Earlier, before they jumped to the camp of Gatchalian, ang Ombudsman repeatedly saying that hinug na po,
it's already ripe ang kaso against itong dalawang senador, no? And it's just a matter of 1 or 2 weeks. Lumampas na po, 2-3 weeks na po, no? End of the month na ngayon po. And nothing happened. Nothing happened, especially now that they are already with the group of the majority bloc dyan po sa Senado. But according to Remulla, na ang latest updates tungkol sa kaso nila Escudero and Villanueva, under pa sa PI, preliminary investigation. Preliminary investigation. Samantala, those kontra sa gobyerno, tuloy na po. Anytime this week po, maglabas na ang, or they're going to file ang plunder case against Rodante Marcoleta, who is very vocal when it comes to the corruption issues sa Pilipinas against the people involved sa gobyerno po. Hindi lang siya po, nandiyan din po ang kaso ng human trafficking against Mike Defensor, who is also very vocal when it comes to corruption and going against the Marcos administration. Alright, so let's move on sa ano natin po. First video clip I'm going to share with you po. Hold on. First video clip that I'm going to share with you po is a report coming from GMA5. GMA5 po. Let's watch and listen to this. And listen carefully po because a lot of things mentioned during or in this report po coming from GMA5. Let's watch and listen to this. Hold on po. Hold on. Alright. Nandito po. Let's watch and listen to this report. Uulan daw ng mga kaso laban sa ilang mambabatas ayon po mismo yan kay Ombudsman Boying Remulla. Ang sabi ni Remulla, kabilang sa mga sasampahan si Senador Rodante Marcoleta. Nagugat po ito sa natanggap po ng 75 million pesos na campaign donation ni Marcoleta mula sa ilang tao noong 2025 midterm elections. Inito dineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE at sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN. Posibleng paglabag raw ito sa plunder law. Kasama rin sa pinakakasuhan ng pandarambong si dating Congressman Mike Defensor, isa sa defensor sa mga election dollars ni Marcoleta. Kakasuhan din daw ng ombudsman ang kaparehong plunder case sa Senador Cheese Escudero. Pinangalanan sa Escudero ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isa sa mga mambabatas na nakatanggap umano ng kickback sa flood control projects. Pakinggan natin ang pahayag ni Ombudsman Remulla. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Nasa preliminary investigation stage pa rin ang reklamo laban kay Senator Joel Villanueva kaugnay po ng flood control scandal. May higit 8 kongresista pa raw ang isa sa ilalim din sa preliminary investigation o PI. Ito po ang sinabi ni Remulla. Karamihan, flood control, tsaka conflict of interest. Sako pareho yan. Kasi bawal nga maging contractor bawal yan Kaya lang hindi ito pinasin ng napakatagal na panahon. Ngunit alam naman natin isa yan sa mga dahilan kung bakit nagkakagulo-gulo tayo sa larangang ito para nawala na yung dividing line between decent and indecent behavior. Pinabulaan na naman ni Remulla na inuubos ng pamahalaan ang minority senator sa pamamagitan ng pagsasampa ng mga kaso para hindi sila makaboto sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Sinusunod lang nila ang lahat ng ebidensya. Wala rin daw deal kanino man para hindi masampahan ng kaso ang sinumang mambabatas. Sa
Samantala, magiging state witness naman daw si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Ayon po kay Remulla, mahalaga ang magiging testimonya ni Bonoan para sa iba pang mga sasampang kasong may kinalaman sa katiwalian. Ito po ang sinabi ni Remulla. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. His health is of concern to us, and we want to be able to perpetuate his testimony as soon as possible. Kaya nga, it's important to us that he be discharged already so that he can be our witness. Kasi nga, the tactic here and what we're trying to do here is to finish the cases as early as possible. Alam mo, para sa dagdag na konteksto lang para sa mga nanonood, kasi ang malaking tanong ngayon kung sakaling matuloy nga yung pagsampa ng kasong plunder against Marcoleta, will he be suspended as well as a senator? Kagaya nung nangyari kay Senator Jinggoy Singkoy kasi Estrada. 90-day suspension. Yes, sinampahan ng kaso and then nasuspinde. So yun yung question. But of course, yung korte pa rin naman yung magdedesisyon whether suspended siya or not. Yeah, but under the law, specifically under the Anti-Plunder Act RA 7080, ito po yung sinasabi, any public officer against whom any criminal prosecution under a valid information under this act is pending in court shall be suspended from office. So, under the law on the law against plunder, talagang dapat suspendido ang sinumang makitaan ng probable cause ng plunder. Okay, so kung yun talaga isasampa sa kanya, masususpende siya, lalabas, dalawa na silang senador na suspended ngayon pag nagkataon. Kung matuloy within Kung the week, matuloy yun, yeah. yung filing ng kaso sa kanya. Yeah. Pero hindi lang kasi sa kanya posibleng maisampa yung kaso. Kasi of course, kanina tinanong din sina Ombudsman Remulla what will happen to the cases of Senator Cheese Escudero at saka yung kay Senator Joel Villanueva. So pending pa rin yun. Ang stage ni Joel is still preliminary investigation, which is the stage before any filing is made before the court. Kumbaga parang nasa piskalya pa lang yan. At typically under the new rules doon sa DOJ and the prosecutor's office, ang hinahanap nila is not just probable cause but reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin, hindi lang makita ng probable cause pero malaking kasiguruhan na siya ay makakonvict base sa ebidensyang inihain. Ayun. So tumaas yung It is a self-imposed baseline set by the DOJ more than a year ago pa. Yes, yes. Uy, pero tandaan natin, hindi lang sila yung tinatarget ng ombudsman ngayon, di ba? Bo, kanina nga nabanggit mo, meron pa tayong at least 8 congressmen, mga lawmakers na tinitingnan at possible maharap doon sa kaso. Within the week din yan, kasi ito yung mga involved sa, mga contractors din ito na involved din doon sa flood control projects. Actually, hindi lang dapat yan 8. If you go by the reports, even before this whole thing broke out into a big mess, hindi na walo ang mapagpapista sana. Yes. So we'll just have to look back at it. Actually, hanggang ngayon, hinihintay ko nga rin what happened doon sa 15 list na nilabas ng Malacanang na possible na involved. Yung, Kasi hindi pa mahirap nila tayo. na-clear lahat. Yes. Hindi ba? So, pending din yan. I do recall that, but we'll have to look back and check all the names from before. But it is quite a long list. Yes. I mean, that's only for context na naman, just so people will remember. Technical context. I do recall as well, just about a year ago, we were interviewing Mayor Benjamin Magalong, and he was complaining about all this corruption between contractors and legislators. Hindi lang flood control. Yes. From cat's eye lighting sa kalsada to rock netting sa mga bundok Oh, yeah. to yung mga barriers sa kalsada. At doon pa sasabi niya 30% na natitira doon sa budget kasi kinupupit at kinukomisyon ng kontratista at ng mga legislator. Yes. So we're not even talking about that yet. Nasa flood control pa rin tayo. So just for Isang context, taon na. people will remember, wala pa tayo dun sa the others. Wala tayo sa flood control. Nasa unang issue pa lang tayo. Malaki-laki na. A year after the SONA.
Alright, yan po, narinig natin ang report na coming from GMA, ang latest report which was out last night po, no? And replayed today sa mga newscast dyan po sa Pilipinas tungkol ang issue ng mga kaso dyan po sa flood control scam or scandal po, no? And you cannot blame kung ang mga Filipinos po the way how they look at it, maski dito po sa Sabah, no? Hindi naman siguro lahat, no? Hindi naman siguro lahat, but karamihan ng mga Filipinos dito sa Sabah po, especially dito sa Kota Kinabalu, based on the messages that I've been receiving, sabi nila po, ano ba ito? Is it another strategy or it is a strategy to make sure that itong mga senador kontra o sa minority bloc, no? The number will be reduced sa impeachment of Inday Sara Duterte, and they will not be allowed to participate in the trial and or in the hearing, and they will not be allowed to vote at the end of the trial. So, ganun nyo po. Ano? Sorry. We cannot blame ang mga Filipinos, no? Hindi lang sa Sabah, as what I said, but iba-ibang mga Filipino sa ibang parte ng mundo po, mga overseas Filipino workers. Likewise, ang mga Filipinos dyan mismo po sa Pilipinas. Sa Pilipinas po. Okay, let's move on. Mayroon tayo dito video clip ulit po during the press conference of Ombudsman Crispin Remulla. Yesterday po ito nangyari. And let's watch and listen to this press conference briefing ni Remulla sa mga national media po. Nandito, let's watch and listen to this. Hold on. Senator for this week. Hold on po. Alright, nandito po. Let's watch and listen to this. Alright. Yung senator for this week. Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta, definitely, for resolution na, we're about to file it already. This week yung kay Marcoleta. Yeah. Okay. Pagkasambayan ng kaso na, sa Sandigan na yun. Plunder. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate mo na. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yan, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Hindi for PI. so, For PI na. of a pet. PI na yan. Yeah, so, tuloy-tuloy, kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yeah, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung case Escudero, Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kasong plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, diba? I'll stay lang with I'll stay lang with At tapos ano pala, we already have a signed agreement for the cooperation of former Secretary Manuel Bunoan to be a state witness, to be a cooperating witness. We will discharge him we will ask the court to discharge him as a respondent so he can testify for us as a state witness. Sir, elaboration why? Kasi bukas may arraignment yata siya sa 5th. Yes, pero meron na kami standing agreement. We filed already a motion to discharge him as an accused so that he can be a witness for the prosecution. Sir, elaboration lang ng why we need him as a state witness. The knowledge that he has about the whole institution is something very important to us to be able to prove many cases.
cases. There are other people who will be benefiting from his testimony with regards to so many of the cases that we are filing. Yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva. For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh, it's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, what we delegated was not satisfactory. The result was not satisfactory to us, to our standards. Okay? Thank you. Alright, yun po, narinig natin ang a portion of the press conference of Ombudsman Crispin Remulla po, no? Sa panangin niyo po, acceptable ba ang mga explanation ni Remulla o hindi? Some may agree yes, others may say no, no? And it is politically motivated po. The bottom line is, let's see po what will happen, no? Will it be a selective justice or ano? Or ano po? Kayo na bahala to think. Yung ano. So, you cannot name kung some Filipinos or many Filipinos disagree with the way how things are moving ngayon dyan po sa Pilipinas po. Especially itong issue ng mga kaso being build up sa mga individual or elected officials natin dyan po sa Pilipinas, especially those who are against the government or very vocal about how the government is running the show sa Pilipinas po, no? Sa Pilipinas. Now, of course, I suppose each and every one of us now who is following itong Nick Talk, the Real Talk with Nika po, you also would like excuse me, medyo ano lang tayo. Would also like to hear a word or two coming from the person talagang involved or affected itong plunder case to be filed against him anytime this week, as mentioned by Ombudsman Crispin Remulla po. And I am referring to Senator Rodante Marcoleta, who many, if not all, hindi naman lahat po, no? Hindi naman lahat, they really appreciated the way things Senator Marcoleta is playing his role as a responsible elected senators fighting for the interests and welfare of every Filipino po. Every Filipino. Let's watch and listen to this statement made by Senator Rodante Marcoleta. Sandali po. Nandito. Mga minamahal kong mga kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabimbit pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang ipagpagkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo
ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitibalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aming haharapin. Kung ang katumbas po nito ay may pakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman. Nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi, alam na po ninyo kung yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano pong mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoon Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Alright, yun po ang statement made by Senator Rodante Marcoleta. So will he be facing plunder cases this week? Depende po. Let's watch for the announcement made or to be made by Ombudsman Crispin Remulla po, no? Crispin Remulla. Papayag ba kayo po that Rodante Marcoleta will be arrested? Will be arrested or not? Is it, do you agree that ang plunder case against him tungkol sa campaign contribution given to him by some individuals, mga kaibigan niya po, kagaya ni former Congressman Mike Defensor, is does it qualify sa plunder case sa kanya po or hindi? Or it is just invented case na naman po to make sure that he will be out from the impeachment trial of Inday Sara Duterte, no? And kaso-kaso po kay Rodante Marcoleta, kay Mike Defensor, especially itong nag-announce din ang National Bureau of Investigation, ang director si Attorney Melvin Matibag, no? Against Mike Defensor, former secretary and former congressman. I will share with you another video clip, and again po, no? Sana baka kayo magalit, pero maganda itong mga posting ni Attorney Regal Oliva, no? At least may talaga, may mga puntos siya po, all ang mga posting niya po sa social media po. Let's watch and listen to Attorney Regal Oliva. Sandali lang po, ha? The National Bureau of Investigation, or NBI, filed human trafficking charges laban kay dating Congressman Mike
Mike Defensor, ilang miyembro ng kaniyang pamilya at iba pa. Kung ang kasong ito ay pumasok sa qualified provisions ng Anti-Trafficking in Persons Act, maaari itong maging non-bailable. Depende sa lakas ng ebidensya ng prosecution. Pero hindi rin maikakaila ang political context. Si Mike Defensor ang isa sa mga pangunahing personalidad ng nagdala sa publiko ng tinaguriang 18 Marines. Mga testigong naging bahagi ng mga alegasyon at investigasyong may kaugnayan sa flood control scandal. Kasabay nito, isa rin siyang naging leader ng Rage Coalition, isang political movement na hayagang kritikal sa kampo ng mga Duterte. Dahil dito, hindi maiiwasang itanong ng publiko kung ang kasong ito ay bunga lamang ba ng ebidensya o kung maaari rin itong magbigay ng impresyon ng political retaliation. Kaya lalong mahalaga na ang investigasyon ay hindi lang patas, kundi kitang patas. Ang NBI ay dapat manatiling isang independent law enforcement agency, hindi isang instrumento ng politika o paghihiganti laban sa mga dissenter. Umaasa tayo na si NBI Director Melvin Matiba ay kumikilos lamang batay sa batas at sa ebidensya at hindi hinayaan ang Bureau na magamit o kahit magmukhang ginagamit bilang sandata laban sa mga may ibang paninindigan. Justice must never wear a political collar dahil kapag ang batas ay ginagamit upang magpadala ng mensaheng pangpolitika, hindi lamang ang akusado ang nalalagay sa alanganin, ang kredibilidad mismo at Alright, maganda mga puntos ni Attorney Regal Oliva po, no, when it comes to this issue. Ano ba? Is the National Bureau of Investigation is now being used or weaponized by the politicians or hindi po. So you cannot also blame, again, you cannot blame ang mga Filipinos if some of the Filipinos or many of the Filipinos, the way they look at it now, na being weaponized lang po, used by the government, itong National Bureau of Investigation. Totoo ba yun o hindi? We still don't know. I'm not saying na totoo na ito po. I am just sharing with you whatever I know na pick up tayo tungkol dyan po ang issue dyan po sa Pilipinas coming from people, mga experts, mga politicians po who commented on the issue po. On the issue. So, we are now entering itong impeachment trial of Inday Sara Duterte, and I just want to announce each and every one of you po, no, lumabas na ito sa balita na ang SMNI and other national media institutions, especially mga television or television programs mo, they are going to cover live ang impeachment trial ni Inday Sara Duterte come July 6 po, come July 6. Let me share with you po ang official announcement tungkol sa coverage of the impeachment trial of Inday Sara Duterte po. Impeachment trial of Inday Sara Duterte scheduled po. Scheduled ito po. For sure, Hold on. at sa DCAR, mapapanood nyo po. Hold on. Scheduled July 6. Nandito po. Announcement made by ang programa dyan po sa SMNI. Let's watch and listen to this. SMNI for sure at sa DCAR, mapapanood nyo po yan na coverage natin sa impeachment. Kaya tutukan nyo po yan mga kapartner. Bubuksan po sa Senado, ng Senado sa publiko, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nakatakdang magsimula sa July 6
Ayon po kay Senate Secretary Renato Bantog Jr., maaaring mag-walk-in o magpareserba online ng mga nais manood ng pagdinig ng live. Hahatiin ang mga upuan sa pagitan po ng prosecution, defense at mga miyembro ng publiko. Patuloy rin ang paghahanda ng Senado sa mga pasilidad at iba pang kinakailangan logistics para sa paglilitis. Mapapanood din ng impeachment trial sa iba't ibang TV at online streaming platform. In fact, nag-meeting na sila ngayon kasama ang mga miyembro ng media para po sa pag-broadcast po ng impeachment trial laban naman dito kay Vice President Sara Duterte. Makibalita sa issue. Alright, na yun, narinig natin po, no? It will be covered by all these, ang impeachment trial of Inday Sara Duterte will be covered by, if not all, majority of the media outlets dyan po sa Pilipinas. And of course, we will try to hook up also po, no? Ang Nick Talk, the Real Talk with Nico, ang impeachment trial of Inday Sara Duterte, most likely it will, accordingly, it will last for 7 months po, no? For 7 months. Importante ito po for mga Filipinos dito sa Malaysia, dito sa Sabah, to be properly informed of the updates regarding the impeachment trial of Inday Sara Duterte. This time around, I would like to share with you po, no? Since we are talking about impeachment trial of Inday Sara Duterte, let me share with you news, no? I managed to got from the national media dyan po sa Pilipinas. Accordingly po, si Senate President Sherwin Gatchalian will preside, will play the role as a presiding officer during the impeachment trial of Inday Sara Duterte. And wala pa po, no? Wala pang desisyon or whether ang threshold ng impeachment trial of Inday Sara Duterte will be decreased or will lower down. At the moment, the Constitution says to convict Inday Sara Duterte, there must be a 2/3 vote coming from all the senators po. All the senators, no? It means 16 senators to convict Inday Sara Duterte and to acquit Inday Sara Duterte based on the 24 elected senators sa Pilipinas po, kailangan ng 9 senators, no? 9 senators. Kung 16, medyo mahirapan talaga yan po makuha to convict si Inday Sara Duterte. Now, my final video clip I'm going to share with you po is regarding, ito naman issue, nagiging hot issue ito po, tungkol sa ex-court sheriff, si Attorney Abe Andres, wherein ang prosecutor team, they would like to, sabihin natin, bring in as witness si former Sheriff Abe Andres during the impeachment trial. Let's hear ang reaction, comment coming from a very known and well-respected, sabihin natin, personality, media personality dyan po sa Pilipinas, and I'm referring to Ted Filon. During their program, Ted Filon morning program po, together with DJ Chacha, Shasha. Nandito po, let's watch and listen to the statement or comment, personal comment made by Ted Filon po. Hold on, nandito. Yung sheriff diyan sa Davao City. Ito ho yung sheriff na sheriff na sinuntok ni VP Sara when she was mayor. Alright. Nangyari po ito, matagal na ito, July po ito. July, actually, I think July 1 ba ito? July 2 ng 2011. Alright. Ngayon pa lang po, nagsasabi na itong si attorney, si sheriff, na huwag siyang idamay. Ano ba sinasabi niya?
Sabi niya po sa kanyang post, public announcement. Please do not involve me in any partisan political matters. I have been appointed in the Supreme Court as a Human Resource Management Officer, a second-level position. It is my position ever since to refuse to comment on the incident when I was holding a first-level position, particularly Sheriff 4 of the Regional Trial Court. The media reports are self-explanatory. So malinaw na siya po'y hindi pupunta kung sakali may patawag. Oo. Hindi na akong idamay dyan. Okay. Well, ako ginagalang ko naman po itong mga taong ito kasi matatalino yan. Alam na ho nila ang tama at mali. May discernment na po sila, di po ba? Pero sa puntong ito, sa akin lang ito naman ha, ewan ko lang kung makakatulong sa prosecution talaga ito. Sa inyong pagpipilit dyan. Ang sinasabi po nitong sila Congressman na Joel Chua at saka ng kanila pong spokesperson, basahin mo lang ito, no? Itong quote dito, kung bakit pa nila gustong imbitahan itong si Sheriff. Ito. Basahin mo nga itong quote dito kay Ginoong Joel Chua at kay Ginoong Benjamin Tolosa, yung kanilang spokesperson. Okay, unahin po natin yung sinabi ni Joel Chua. The Congressman. Well, hindi naman yung kaso niya noong 2011 ang pag-uusapan dito eh. Kung hindi yung ugali o yung pagiging bayolente ng ating Vice Presidente ang magiging purpose po ng usapin dito. Yan nga po ay galing kay House Impeachment Prosecutor Congressman Joel Chua. Samantala, ito naman po ang sinabi ni Attorney Benjamin Tolosa, ang House Impeachment Trial Legal Spokesperson. Under the rules, it is allowed to present evidence to establish behavioral patterns, to establish the propensity of a person to resort to violence, for example. So kung baga po, gagawin testigo ito para daw po doon sa pag-establish nila sa pag-uugali ng Vice Presidente at pagiging umano ay bayolente. Ito lang sa akin dito. Again, ito lang po naman po ay sarili ko lang opinion. Ngayon, mga kapatid, huwag natin din pong itatanggi na ito pong impeachment na ito na panonoorin nating lahat, ang isa po sa mga dito ay kumbaga ang contest din dito ay yung public perception, di ba? Yung pong publiko, yung kanila pong pananaw, yung kanila pong kaisipan. Kasi yan po ay malaking bagay sa magiging desisyon ng mga judges, senator judges, kasi nga po ito po ay, kumbaga, usapin din pong politikal itong prosesong ito. Yung impluensya ng taong bayan. Sabihin na po natin, girl, na talaga namang bawal, hindi tama, labag sa batas, ang pananakit sa kapwa, ang lalo na itong pisikal na pananakit sa kapwa, labag po yan sa batas, bawal na bawal po yan, hindi dapat yan tinutularan, hindi dapat ginagawa yan. Pero sa akin po dito, kung ito po ay isasalang na prosecution sa impeachment trial, baka sa halip po na ito makatulong sa kanila, makatulong pa ito kay VP Sara. Alright, yun po, narinig natin ng opinion ni Ted Pangilinan tungkol bringing in as a witness dyan pa sa impeachment trial ni Inday Sara Duterte ang former court sheriff si Attorney Abe Andres po. Will it help the prosecutors or hindi? Yan lang po, no? So, ito ang mga issue po, no? That mayroon tayo para dito po sa programa natin, Nick Talk, Daddy Talk with Nico on a Tuesday morning. And by June, and let's welcome July and hope that the month of July will be prosperous, problem-free, and whatever happens sa month of July, lahat yun po, cloth with honesty, with honesty po, Tama na yun mga political agenda ng mga tao involved dito po sa mga issue natin, what is happening dyan po sa Pilipinas. So once again, si Nico Fabian, maskin paano, I hope I managed to entertain and give you ang latest updates dyan po sa Pilipinas. Siguro hindi naman lahat, yun lang mga hot issues po.
Sana I managed to at least inform you para you won't be blared on what is happening sa Pilipinas, especially ang mga kababayan, kapatid at kaibigan ko po dito sa Malaysia at saka ang overseas Filipino workers sa iba-ibang parte ng mundo. That also include ang mga countrymen ko po dyan po sa Pilipinas. With this, Nico Pagyan would like to say thank you very much for making me a part of your day. Hidup Malaysia, Sababole, mabuhay ang Pilipinas. God bless the world. I'll see you in my next episode. Pasensya lang po, medyo ubo-ubo tayo. But I hope you understand. I'll see you in my next episode. Bye. I love you and you take care.